Good morning, everyone. Amen. Amen. Good morning po sa bawat isa. Muli ang pagbati sa bawat isa sa mga kapatiran. Good morning po. Have a blessed Monday. Sabi nga ni Chang kanina sa GC, mapagpala, mabiyayang Monday ngayong araw. Kaya salamat po sa Diyos, sa biyaya, sa araw-araw na po. Ngayon, nandito pa tayo. Opportunity na makarinig pa ng salita ng Diyos. Sama-sama tayo makapagpuri at lumago sa presensya ng Panginoon. Amen. Sa ating pananampalataya. Good morning po, good afternoon, and good evening sa mga kapatiran. Kung saan po lugar na nandun. Amerika, sa Japan, Pinas, mga aga pa dyan sa Pinas, pero andito sila ngayon. Thank you po sa presence ninyo at ang Diyos ang nalulugod sa sa pagpapagan natin. Sabi nga, walang sayang sa mga oras na binibigay natin sa Panginoon. At ang dami na pong naririnig natin kabila ang gulo at mga sakuna, mga dito sa mundo, sa iba't ibang lugar. Pero salamat sa Diyos at patuloy tayong iniingatan, ginagabayan, sinasamahan. At tayo po'y patuloy na manalangin at tutugon ng Panginoon sa lahat ng lugar na nangangailangan ng tulong. Ang Diyos ang kikilos. At ang mga nasa taas, mga panalangin po natin, ang mga namumuno para ang Diyos po ang pumilos. At sa panalangin natin, sama-sama po tayo in Jesus' name. Ayan po, good morning po sa bawat isa muli. Mimi G, Sis Roselda, Mimi Rose, Sis Eden, Sis May Mercado. Sis, good morning po. Salamat po sa iyong pag-join ngayong araw. At Sis Ging, Sis Janet, for always Sis Mary Grace. Salamat po sa mga worship song. At lagi niyong paglagay ng mga sa mga kapatiran na naglalagay ng mga words of God. Salamat din po. Sis Norily, Sis Rhea, Sis Mai, Sis Chang Emily. Salamat po Sis Aisel. At sa mga nanonood po sa online. Sa America, Canada, Hong Kong, Kuwait. Yun. Sino po ang nais na mag-lead ng prayer ngayong umaga? Ayun. Nagpuso si Snorri. Ikaw po ba ang mananalangin? Amen. Sige po, ako na lang po. Wow, hallelujah. Ang nananalangin po, nagbubukas ng camera. Ay, may baby po. Ay, bawal. May live tayo, ha? Opo. Amen, amen. Salamat. Deb, nagbibiro lang po ako. Opo. Amen. Tayo po okay na po? Sige sis, sige po. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa mga nanonood po sa Ambang Sulok ng Mundo, Bansa, maraming salamat po. Tayo po ay manalangin. Amen. Panginoong Ama, na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ibinigay niyo na naman po sa amin. Maraming salamat po. At sana po ay patnubayan niyo po kami, saan man kami naroon, mga pamilya po namin. Ang Pilipinas po, na dumaranas ngayon ng lindol, sana po ay patnubayan niyo po. Alam po namin na kayo po ang mas makapangyarihan sa lahat. Na kahit anumang salita na kung sino mang naghuhula-hula man, sana po ay inyong pigilan. Dahil kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Tigilan na po natin ang pag-share ng mga ng mga balita, teorya, dahil ang bibig po ay talaga namang napakamakasalanan. At kung ito po ay ating isi-share lalo, ay lalo po ito lalago at magiging hindi natin inaasahan. Kaya naman po, sa mga nagsishare po, itigil na po natin at tayo po ay manalangin. Yes, dahil Lord. Hallelujah. Po ang talagang makapangyarihan. Dahil ang Panginoon po ay nakatingin sa ating lahat. Dahil siya po ay ang makapangyarihan sa lahat. Kaya wala po talagang makakapagpigil kung ang Panginoon po ang magdesisyon sa lahat. Kaya ang ating pong gagawin lang ay taus-pusong magsisi. Tayo po ay manampalataya sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lang po talaga ang may paraan para maitigil ang mga lindol na yan. Kaya tayo po ay magbalik loob sa Kanya. Tayo po ay magtiwala sa Kanya. Dahil siya lang po talaga. Kaya tayo po
manalangin sa Kanya. Maraming salamat po, aming Ama, dahil ibinigay niyo po sa amin ang nag-iisang anak ninyo para tumubos ng lahat ng kasalanan ng mga Yes, tao. Lord. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po. Dahil dyan lang, mapapatunayan natin na talagang napakabuti ng Panginoon. Hallelujah. Dahil nag-iisang anak niya, binigay niya sa atin. Yun bang humingi tayo ng tawad sa Kanya? Madali niya lang yan maiibigay. Hallelujah, Kaya Jesus. tayong mga tao sa katauhan, magsisi tayo. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon. Buong puso tayo bumalik sa Kanya. Huwag tayong gumawa ng mga kasalanan. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagpapatuloy na pagpapatawad niyo po sa amin, sa mga kasalanan na sinasadya namin. Hindi man sinasadya, patawarin niyo po kami. At patnubayan niyo nawa po ang mga isip namin ngayon, yung mga may iniisip po. Huwag niyo po sana hayaan na pasukin ang kasamaan ng isipan nila para magbigay ng masamang dulot. Yung mga nagagalit po, yung mga may galit sa puso, alisin niyo po. Yes, Lord. Help us, O God. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Palaging patnubay sa amin. Ang mga pamilya po namin na inyo, laging patnubayan. Ialis niyo Yes, po. Lord. Ialis niyo po sa kasamaan. Ialis niyo po sa kapahamakan. Yes, Lord. Patnubayan niyo po kami, Panginoon. Panginoong Amang makapangyarihan sa lahat. Kayo po ang nakakaalam. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. At patnubayan niyo po ang bawat isa. At patnubayan niyo po ang aming pagbabahagi ng mga salita ninyo ngayong araw na ito. At sa mga nakikinig po, huwag po kayong magsawa sana na magpasalamat sa Panginoon at humingi ng tawad dahil hindi siya nagsasawa, hindi siya nagdadalawang isip para patawarin tayo. Hallelujah, Lumapit lang Jesus. tayo sa Thank Kanya. you so much. Talaga. Kaya maraming salamat po. Amen. Thank you, Lord. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Salamat po, sis. Nori, sa panalangin niyo po dito sa Pinas. Salamat po. Heart po. Amen. Amen. Kaya yung heart natin dyan. Salamat, Sis Nori. Amen. Very napaka-encourage. Yung pag-encourage mo talaga sa iyong panalangin at pagtitiwala sa Diyos. Ano po, na huwag tayong manghinawa sa paglapit sa Panginoon dahil siya ang Diyos ng mga tao. Siya ay Lord of Lords, King of Kings. Siya ay makapangyarihan sa lahat. Kaya wala tayong ibang tatawagan. Ang Diyos lamang. Amen. Purihin po ang Diyos sa gawain ito muli. At salamat po muli. Kumusta ang bawat isa? Ngayon, kumusta? Ayan po, nakahanda ng mga ating mga ballpen, notebook, Biblia. Higit sa lahat ang ating puso, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Ayan po. Hallelujah. Lako na tayo sa salita ng Diyos. Amen. Sige po, Sis Janet. Salamat po, Sis Lori muli. At sa bawat isa. Amen. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. Napakabuti ng Diyos. Grabe. Ako po ay natutuwa. Nagagalak talaga. Nang may kagalakan. Natutuwa nang may kagalakan at natutuwa. Paano kaya yun, no? Sapagkat, umaga pa lang. Grabe. Tayo po ay ipinalangin ng ating pinakabatang kapatid sa pananampalataya. Nang punong-puno ng sincerity. Walang halong, nakakatuwa. Nangilid ang aking mga luha. Sapagkat makikita mo yung care, ang kanyang pagkikare, hindi lamang dito, kung hindi sa bansa, sa ibang bansa, sa mga kapatiran, the heart of a disciple. The heart of Jesus. Nakakatuwa dahil talaga pong makikita natin ang kalinisan ng puso. Talagang tugmang-tugma sa topic natin ngayon. Tugmang-tugma sa ating topic ngayon. Hallelujah. Maraming salamat, sis Nori. It rhymes with Mary. Okay, salamat po, Panginoon. Sige, tuloy ko na po. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Tunay nga pong tinipon mo kami
At ang desire mo, Panginoon, ay maging Christ-like din po kami. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Alisin mo lahat ng agam-agam sa aming mga puso at isipan, lahat ng pag-aalala, upang kami po, Panginoon, ay makasunod, mapalapit sa inyo ng tuluyan, kahit konti man lang, Panginoon. Makuha namin ang puso, ang compassionate heart mo, upang kami po ay makakilos, mamuhay, according sa nais mo. Ngayong umaga po, gabayan niyo kami sa aming pagtanggap ng iyong salita. Holy Spirit, speak to us. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Napakaganda po ng halimbawa na ginamit sa atin ng kapatid na sumulat ng ating devotion na si Ka Melton, si Ka Holly. Amen. It's about the clean heart. We are on our 37, mga kapatid. 37 na po, 3 araw na lang. Amen po. 3 araw na lang. At matatapos na po tayo sa ating Devo na 40-day transformation. Ang journey natin sa transformation ng ating mga puso. Maraming salamat at tunay nga po, nakikita natin na walang sayang at walang it's not in vain ang ating mga pagpapagal. Lahat po ay sinuklian ng Panginoon. Amen? At tunay nga po na nararamdaman at nakikita natin ang pagbabago ng bawat isa. Amen po? So, nandito, anong sabi niya? Clean heart, after the sincerity, after the, repentant heart. Ngayon, malinis na ang ating mga puso. Pero tingnan natin, kung hindi tayo nadaya ng kaaway, kung yung pagrepent natin, yung sincerity natin is tunay nga pong may transparency sa Panginoon. Amen? Suriin natin ngayon ang ating mga puso. And one way to check that, kapag nag-iisa tayo. Or kapag kasama natin yung mga nakakakilala sa atin na hindi natin kailangan magpanggap, we can be who we are. Kung sino tayo talaga. Ano po? Saan po ba yan matatagpuan? Siyempre, kapag tayo ay nasa ating mga tahanan. Ayon, tanungin natin ang ating mga asawa, ang ating mga anak. Kumusta ba si mama? Si mamang Kristiyano? Si papang Kristiyano sa loob ng bahay? Or are they going to answer, well, I love my mom, but I prefer her when we are at church. O diba? Mas gusto ng mga anak natin kapag tayo nasa church. Kasi nga, doon mas nakikita natin na gusto nila yon. Si mama sa church hindi sumisigaw. Si mama sa church hindi utos ng utos. Si mama sa church, di po ba? Or, I prefer kapag nag-study siya ng Bible, lahat okay. Kasi nga, hindi pwedeng sumigaw. Nasa harap ng camera. Hindi pwedeng magalit. Lagi nakangiti. Nasabihin sa'yo, sige na, okay na kung... Di po ba? Sino yung mga nakaka-relate dyan? Mag-heart. At kung gustong mag-repent, mag-heart ng mas malaki pang heart. Ano po? At yung talagang tunay na hindi na kailangan pang mag-pretend, mas malaking heart para kay Lord. Ibig sabihin, we really overcame it. Di po ba? Totoo na tayo, nasa bahay man, o nasa church, o nasaan man tayo. Amen? That's a big victory that God gave us. Amen? We don't need to pretend. We can talk to them naturally. We can be honest to them. Ano po? Ayan. Sabi po dito, our homes are to be our safe retreat from the world. Safe retreat daw po. Bakit po naging safe retreat from the world? Kasi duguan na tayo sa laban natin sa sa mundo. Di po ba? Duguan na tayo dyan. Sa trabaho, sa katabi mo sa sa bus, sa katabi mo sa train. Talagang anywhere we go, andyan yung battle natin. Ano po? And then, the only thing you want to do is, I want my bed. I want my home. Pero kung ang pakiramdam mo, uwi na naman ako sa bahay, I preferred here.
Gusto ko na lang dito sa trabaho. At least dito, tatrabaho ka lang. Wala ka nang ibang iniisip. Pero pagdating mo sa bahay, sino ba yung madadatnan mo? Labing husband ba o nakakainis o nakakairitang sitwasyon na gusto mo nang gawin, hindi mo magawa? Pero, ano po, mas relax ka pa nagtatrabaho kasi yun lang yung ginagawa may pagdating sa bahay, magluluto, maglilinis, maglalaba, parang pagod over fatigue, ano po. Pero that is the reality. Our house is the busiest, most tension-filled environments we experience. Lalo na po sa may may baby, there's no time. Talagang irregular ang tulog mo. Hindi mo alam kung kailan ka pwedeng mag-pee. Lalo na kapag mag-isa ka lang sa bahay, nasa work si hubby, tapos kasama mo 2 bata. Wow. Kailan? Naranasan ko po yan noon. I have to bring my child sa loob ng toilet para lang makapunta ako ng toilet. Di po ba? Pero nung nag-walker na siya, okay lang. Kahit papano, pwede na. No? Pero kapag yung babe pa talaga na yung kalikutan, ay nako po. Ang hirap mga kapatid. Kaya hindi po nakakaalam, I have 5 kids. Di po ba? Imagine nyo po yan, kapag busy ka. Tapos 5 yan. Pero salamat sa Panginoon at malalaki na sila. Amen? So talagang most tension yan. Kasi ang oras, mga kapatid, di ba? Ako, kailangan mauna kang gumising. You need to prepare the breakfast, yung mga gagamitin nila, dadalhin sa school. Kailangan ready na bago pa sila magising. O kaya naman, ikaw ang late matutulog kasi house chores, patutulugin mo muna, di po ba? Kaya nung nagkaroon na ng fellowship every night, kumusta po ba ang ating time management? Amen? Pero sabi nga po, huwag tayong mag-alala, huwag tayong maging anxious kasi nga po, si God ang nasa sentro ng ating mga buhay. Kapag siya ang nasa sentro, lahat maayos ang paligid natin. Ano po? Sana po maging totoo ito sa buhay ng bawat isa. Amen? Pa-amen naman dyan sa mga God-centered na mga kapatid o papuso. Yan si Chang, heart. Amen. Heart. Amen. Hallelujah. Heart ka po. That is the reality, mga kapatid. Maraming salamat po. Pero huwag po tayo mag-alala, because we are guided by the Holy Spirit. Nandyan ang ating Diyos na walang sawang nagbibigay sa atin ng guidance. Ano po? Amen. And unless you live alone, kaya po natin yan. Sometimes, kahit nga mag-isa, pero kapag tayo po ay may kasama talaga sa bahay na, lalo na po na hindi pa Kristiyano, hindi pa follower ni God, mas mahirap po. Kasi wala pa po silang espiritu sa kanilang mga Holy Spirit. Hindi pa sila Kristiyano, wala pa po yung bunga ng espiritu sa kanila. So, andyan pa rin po yung kanilang mga uncontrolled na mga emosyon, hindi pa sila gentle. Ano po? Ano po ba ang bunga ng Espiritu Santo? Love. So sometimes they are not lovable, but we have to. Amen? Makikita po natin yan sa Galatians 5:22. Ano po? And so on. What are the fruit of the Spirit? Sino po ang memorize yan? Ayun. Wala yung anyway. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. So, ito yung bunga ng Espiritu Santo. So, wag mong hanapin yung mga yan kapag hindi pa sila Kristiyano. At wag kang magtaka. Nakakainis talaga. Grabe to, hindi man lang walang pasensya. That's normal. Kung tayo nga pong Kristiyano na, minsan nauubusan pa rin, o kaya naman, we're on the edge of our patience, parang ibibigay na, konti na lang, lalo na sila.
So, alam na natin dapat yan, nauunawaan na dapat natin sila. Tayo ang mas nakakakilala sa Panginoon. Tayo dapat ang nag-a-adjust, mga kapatid. Ano po? Hindi tayo ang maghahanap sa kanila. Mas, mas okashi. Mas, yon? Anong word ng okashi sa Tagalog? Strange. Strange kapag tayo yung Kristiyano tapos tayo naghahanap sa kanila na alam naman nating hindi pa sila Kristiyano. So, tayo dapat lagi ang nag-a-adjust. Tayo yung gentle, tayo yung faithful sa Panginoon. Tayo yung full of, talaga, love, joy, and peace. Kapag wala yan sa tahanan natin, magtanong tayo sa Panginoon. At saka huwag tayong magtaka kung bakit hindi harmonious yung acting tahanan. Tayo nga na Kristiyano, hindi nagdadala. Paano natin sila malilid? Ano po? One of the most critical places to ponder how our hearts are doing is to observe how we respond and react to the people who live inside our home. Ayan po. Sa ating tahanan. Ito daw po yung isa sa pinaka-critical na lugar kung paano daw po natin maobserbahan ang ating mga puso na mag-respond. Ano po, sa mga kasama natin sa tahanan. Kaya po, mag-ingat po tayo. Ingatan po natin. At doon mo lang, doon mo makikita po, doon natin makikita ang ating mga puso. Kumusta na po ba? How do we respond? Amen? Yan yung ating pang-check sa ating mga puso. Kumusta na po ba ang ating mga puso? Tingnan natin, how do we respond sa ating mga anak? How do we respond sa ating mga kalat sa bahay? Time management? Kapag nakita mo na ba na, oh my God, 5 minutes na lang. Ano ba? Asan na ba yan? Doon mo na makikita ang ating mga puso. How do we respond sa mga ganyang sitwasyon? O kaya naman, nagmamadali ka na, natapon pa yung gatas. Ano ba naman kasing cellphone yan? Bakit nandyan sa harapan mo? Natapon tuloy, hindi ka tumitingin. Ayan na. Kumusta po ang ating umaga? Lalo na sa umaga, po? O kaya naman may ginagawa ka. Tapos naabala ka sa ginagawa mo. Nakaharang, Kumusta po ba ang mga respond ng ating mga puso? Makikita mo po yan the way we talk, the way we reply to them, the way we manage, the way we handle the situation. Ayan po. Lalo na po kapag meron ka daw in-laws na kasama. Amen? In-laws, biyanan. Sino po ang mga laki dito na napakabait ng mga biyanan? Parang napahard sa Ate Lily, siguro wala na siyang biyanan. Amen? Kasi parang yung sino yata yung laki, yung wala ng biyanan. Ano po? So, hindi ko naman po yung lahat ng biyanan. Kasi one day, magiging biyanan din tayong lahat. And kung ano po yung naranasan natin, it's either good or bad. Iparanas po natin sa kanila yung mabuti. At bigyan din po natin yung ating mga magiging manugang ng kapayapaan sa kanilang puso. Amen? Hallelujah. Tayo po ang mag-ilaw sa kanila, magsilbing asin at liwanag. Yung tipong sa atin sila lalapit para humingi ng guidance. Wag na yung pupunta pa sila sa labas at hindi makalapit sa atin. Amen? Ano pa ang mga sitwasyon? Kapag meron kang stepchildren, stepdaughter, stepson, kumusta? I believe si Sis Cathy, meron siyang stepson, pero maganda, sa kanya lumalapit. Kaya praise the Lord, kapag ganun ang relasyon at kapag ganun yung nagiging reaksyon ng mga bata sa atin. Nakakatuwa po, nakakalugod. Amen po. Sabi po sa James chapter 4 verse 8, basahin po natin.
paki-share po sa ating Ano po sis? James chapter 4 verse 8. 848? Yes po. May Tagalog ka po. Kasi meron ako dito English. Okay, meron. Ayaw lang lumipat. Ano ba? Ayaw gumalaw ng Bible. Ano? Basahin po, sis. Yes po, salamat po, Chang. James Santiago, Kapitulo 4, versikulo 8. Ito po. Ganito po ang sinasabi sa Santiago 4, verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Yun po. Salamat po. Amen. Hallelujah. Ayan. Kailangan po pala talaga natin ng kailangan po nating lumapit sa Diyos. Wala na po tayong ibang option. Ano po? Actually, this is not an option. Bilang Kristiyano, dapat ito talaga ang ginagawa natin. Hindi po ito option. Upang ano po, magkaroon daw po tayo ng malinis. Cleanse your hands and purified hearts. Ano po? Yun po ang kailangan natin. At hindi na po natin kailangan pang magkaroon ng mga grudges sa ating mga puso. Kailangan daw po natin na magbigay ng biyaya. We freely received, we must freely give to them. How are we choosing to love? Forgive. Ano po? Kaya kailangan po natin ipanalangin ito. At wag na daw po tayo maging double-minded. Wag na rin tayong mag-hold ng bitterness. Ano po, wag na tayong mga sama ng loob, yung mga mag-asawa na mga silent war. Bakit po? Kasi meron pa mga bitterness sa loob ng puso. Ba't niya sinabi yun? Bakit niya ginawa yun? Alam naman niyang siguro sabihin ni God, bakit ganyan ang pakiramdam mo? Hindi ko naman naramdaman yan noon sa mga sumakit sa akin. If you claim to be a Christian, you should be like Christ-like. Di po ba? So, wag po tayong maging double-minded. Kailangan ang mind natin is single-minded lang. Talagang devoted to God alone. Wag na tayo magdala-dalawang isipan na, tatawarin ko na? Lulutuan ko na ba? Ipaghahain ko na ba? Have a single-minded. Always worship the Lord. Wag na po yung may nangyari lang kanina, nagdalawang isip ka na, batiin ko ba, kausapin ko ba, tanungin ko ba? Meron na kaagad tayong tanong. Nagdo-double mind na kaagad tayo. Kapag tayo po ay ganyan, we should always draw near to God para po lagi tayong ma-focus, lagi po nating magawa. Dahil siya lang po ang nagpo-purify ng ating mga isipan. So, resolve agad ang conflict. Di po ba? No more conflict at all. Kasi nga, may situation, draw near to God, gone. Back to normal. Sana ganun kadali po, Amen? Kapag na-capture natin ang ating mind, action will be delivered or magagawa kaagad at once. Ano po? May isang situation, sa akin. Sabi ko, paglapit ko sa asawa ko, sige, di ba, niyakap mo? O hayo, o good morning. Tapos, ba't ganyan ang amoy mo? Super bango. Ala? Cut agad sa ating isipan, di po ba? Don't give Satan a foothold. Napatingin akong ganyan, I stop. Tapos, nagkatinginan pa kami, Tapos, wala na pa akong sinabi. Para alam niyo po, sa isipan ko, ang dami kong gustong itanong. Parang kung mabagal ka mag-type sa typewriter, kaya mabagal ka. Pero ang isipan mo, ang bilis, ang dami ng tanong. Nakaganon lang ako. And I chose to walk away. Para po wag bigyan ng foothold si Satan at palitan ng good things. Di po ba? Think of what is good. Think of what is noble. Think of what is right. Think of what is pleasing to the eyes of the Lord. Tanggal. Back to normal.
alam niyo po mahirap, pero darating ka din po pala sa time na gano'n na you will choose to be, to please God than to please your flesh, than to please Satan, than to be an instrument of Him, or pasakitan pa ang ating sarili. Makikita po yan sa action. Pero hindi po madali. Kahit nag-walk away ako, after may ginagawa ko, washing the dishes, andiyan, binabalik pa rin yan ni Taning. It happened kasi may naamoy ka, may nakita ka, may di po ba? So, pero wala, palitan natin ng kung anong maganda, mabuti, na huwag ka na mag-double mind, huwag mo nang i-weigh. Do not outweigh yung mga kabutihang ginawa niya para sa iyo sa isang maliit na bagay. Di po ba? Kung saan nadi-divide ang puso mo, yun mo ilapit sa Panginoon. Do not be double-minded, half-hearted, or cold-hearted, ano pa man yan. Let's have a clean heart to the Lord. Wag sa tao. Clean heart to the Lord. Yun yung focus natin, mga kapatid. Para wag nating, so that we cannot lose the purity of our hearts. Amen? We cannot appear to have a clean heart kapag ang reaksyon natin sa ating mga co-workers, neighbors, friends, kasama sa bahay, kapag hypercritical. Wow, hypercritical pa ang ginamit niya dito, being double-minded. Super, hindi ka lang critic, hypercritical pa talaga. Amen? Kapag nakikita natin ang ating pamumuhay sa ating laman, talagang hindi, tumutugma sa level ng pag-ibig, level ng pagtingin ng Diyos with compassionate eyes sa ibang tao. I know it's hard, pero kailangan natin maging kalmado o kaya naman controlled ang ating emotion. What do we do behind locked doors? Kasi, lalo na kapag naka-locked doors ka, ano ba yung tinatago mo dyan? What are you doing when you're alone? What are you looking, scrolling, or searching on the internet, watching? Kailangan po natin magkaroon ng patuloy daw. We need to continue to do the surgery in our hearts if we want to live in integrity, may integridad. Kailangan po magpa-opera tayo sa ating divine surgeon palagi. Daily po yan, yung daily reset natin. Yung push button natin yan. Kung hindi mo, magawa ng gabi, dapat may dala-dala ka ng Ayan, ouch. Yung daily reset button. Saan mo ba ilalagay yan? Sa may tapat ng puso? May bulsa ka dyan? Para lagi kang new hindi lang every morning. Sa ating inawit kanina, steadfast love. Kailangan palang steadfast love. Dapat ako lagi may dalang reset button. Ayan na naman ako. Reset button ka na. Amen? Para lagi tayong fresh, new. Hindi lang every morning. Every time we need it. Amen. Sabi po sa Awit 101 verse 2. Pakibasa po. 101. Awit 101 verse 2. Basahin ko po sa English habang may naghahanap sa Tagalog. I will ponder the way that is blameless. Wow. Sa ibang translation po, I will be careful to lead a blameless life. Wow. Oh, when will you come to me? I will walk with integrity of heart within my house. Ayan, to have a clean heart, we must have integrity. When will you come to me? I will walk in my house with a blameless heart. Amen? Bakit po house? Kasi nga doon tayo totoo. Hindi po tayo nasa stage, hindi po tayo nasa live, hindi po tayo nasa church, nasa house tayo where we can be who we are, where we can be ourselves. Walang pinakikisamahan, kaya nating maging totoo. At doon natin malalaman kung sino ba talaga tayo.
And even if we are alone behind the locked doors, meron pa rin tayong integrity, knowing that God is watching us. Amen po? We will never be alone, mga kapatid. God will never leave us nor forsake us. Yes, akala natin kapag bad moments lang in our lives, all the time, kapatid. Kaya kapag nasa CR ka, nasa banyo ka, naliligo ka, naguhugas ka, nagga-gardening ka, nasa bus, nagda-drive ka, lahat po yan. God knows what runs through our mind, through our hearts. Ano po? Wala po tayong maitatago sa Kanya. So, we need to have integrity. Integridad. Ano po ba ang integrity? Katotohanan. Katapatan sa ating salita. When we confess that we love Jesus, that we are Christian, we claim that we're Christians. So, dapat po Kristiyano tayo, lalong-lalo na behind doors, behind locked doors, or kapag tayo ay nag-iisa. Ano po? O kaya, kapag may kausap tayo sa telepono, sino ba ang kausap natin? Sino po ba ang dapat naka-earphone tayo para wag marinig ang pag-uusap natin? Yes, we can pretend being with others, pero yung kausap mo sino? Sometimes po it happened, nag-uusap kami online, tapos, may kausap din siya on the other part. Paano ko nakalimutan niyang i-mute at narinig mo, Paano ko kaya, okay ka lang ba na may tumawag sa'yo, nandito na marinig ng lahat yung pinag-uusapan ng tumawag sa'yo? Are we that transparent? Are we that confident na maiparinig sa kanila, sa ibang tao yung ating pinag-uusapan? Di po ba? Sana po we need to have a clean heart and we must have the integrity. Okay po? Na-share? May magbabasa po ba sa Tagalog? Awit 101 verse 2. Verse 2? 101 verse 2? Yes po. Salamat Amen. po. Sorry po. Ako'y magpapakapanta sa sakdal na lakad o kailan ka papasa akin. Ako'y lalakad sa loob ng aking bahay na may sakdal na puso. Ito po yung sa akin, parang hindi masyadong Medyo na iba. Amen. So, hindi nag-open itong sa kong. I will be careful to Awit lead. mo, ate. 101 verse 2. 101. Basahin ko po yun sa aking pano. Salamat, Sis Mais. Mga awit, 101 verse 2 po. Ang aking susunding lagi ay ugaling walang kapintasan. Kailan ka kaya darating sa akin, ako'y lalapitan. Malinis ang budhing mamumuhay ako sa aking tahanan. Amen. Ayun, yun yung yung translation niya. Po. Maraming salamat. Ayun. Ang tanong when will you come to me? Kailan ba ito darating sa buhay ko? At least may tanong tayo sa sarili na kailan kaya ako mamumuhay ng may malinis na buhay? Hindi yung kailan kaya darating yung biyaya ko. Kailan kaya darating yung better half ko? Kailan kaya darating yung promotion ko? Hindi sana puro ganun lang ang mga tanong natin. Sana tanongin din natin, when will you come to me, blameless life? Wow! Malinis na pamumuhay, malinis na puso. Kailan ko kaya ma-achieve ito? Amen? Sana po maging natin, maging aim din natin ito. Hallelujah. Dahil dito daw po natin masusukat at dito makikita ng ating mga kasambahay kung tunay po na ang pagbabago natin ay real, totoo. And
it may even increase their desire for transformation. Sila din daw po magkakaroon ng desire na magbago. Pag nakita nilang kaligayahan natin, they will desire our happiness. Pag nakita nilang kapayapaan natin, they will desire the peace that we have, that we possess. Bakit sis parang lagi ka nalang may kapayapaan, masaya, laging mapagbigay. Yan, di ka ba nawawala ng pera? Di ba? Mapagbigay si kapatid, laging may dala, araw-araw namimigay ng candy, ng biscuits, ng tinapay, laging willing to listen. Always there kapag may kailangan ka. May transformation at saka meron transferring spirit. Grabe, nag-glow ang kanyang nangangamoy banal. Nangangamoy ang kanyang sumisingaw ang amoy, ang sweet aroma ni Jesucristo. Basang-basa ang letter of love. The living love letter ni God sa buhay natin. Amen? Kitang-kita natin. At sino nga ba? No one should be able to blame us for sinful attitudes or action if we are pursuing holiness. Di po ba pag nakita na nila na nagtatry tayo magbago, na nagkakamali lang, walang maiinis at magagalit sa atin kasi we're doing our part to be holy. Pero kapag yung tahas ang ginagawa, ayun. Huwag sana natin palungkutin si God. Basahin po natin Thessalonians chapter 3, verse 12 to 13. Ate Janet. Salamat po. Thessalonians. 1 Thessalonians chapter 3, verse 12 to 13. Thessalonians. Chapter 3, 12 to 13. 12 to 13? Yes po. 12 to 13. Alagiin nawa at pag-alabin din ng Panginoon ang pag-ibig niyo sa bawat isa at sa lahat ng tao gaya ng pag-ibig namin sa inyo. At dahil dito, magiging malakas ang loob niyo at magiging banal at walang kapintasan ang inyong buhay. Ang inyong buhay sa harapan ng ating Diyos Ama sa araw ng pagbabalik ng ating Panginoong Hesus kasama ang mga pinili niya. Amen. Amen. Hallelujah. Ito po yung ito yung prayer ni Paul sa mga taga-Thessalonica. May the Lord make your love increase. God, make my love increase. And overflow. Hindi lamang po increase na dumami. Kailangan ito ay dumaloy para sa isa't isa. Hindi po talaga selfish love. Kung hindi selfless. Hindi pwedeng hiningi natin, meron na tayo, hindi natin padaluyin. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else. Hindi lamang po sa mga mahal natin sa buhay, kasama natin sa tahanan, kung hindi sa kahit sino man. Kahit sino man po. Una, nanghingi siya ng abounding love. Pangalawa, may He strengthen your heart so that you will be blameless and holy. Strengthen your hearts. Kailangan po talaga ng matibay na puso. Steadfast love talaga. Steadfast heart. Upang magawa daw po natin na mamuhay na walang bangis ang ating mga puso. At, banal. In the presence of God. Righteous. Holy in the eyes of the Lord. Paano po natin magagawa yan? By the grace and mercy of the Lord Jesus Christ. By believing in Him. Wala po yan sa gawa natin. Gawa is a reaction lang po yan. Because of the love that we have to Jesus. By the faith, magagawa po natin yan. By the grace and mercy of the Lord Jesus Christ. Wala pong nagmula sa atin, lahat galing sa Kanya. Amen po. When our Lord Jesus comes, 1 Thessalonians, at the coming of our Lord Jesus with all of His saints. Amen.
i-establish daw po ba niya? So that He may establish your hearts blameless in holiness before our God and Father at the coming of our Lord Jesus with all His saints. Amen po. A clean heart is a blameless heart. Maybe this is the next place we need to invite our Holy God to clean so that we can transform from the inside out. Kapag meron tayong malinis na puso, makikita yan sa ating pamumuhay. Wala pong duda. We cannot claim that we are Christian kung di naman nakikita sa ating buhay. We cannot claim to have a blameless, a holy, a righteous life, a righteous heart, a clean heart kapag hindi makita sa gawa. Amen? Saan pa po ba ng parte ng ating puso? Alin po bang part? Wag lang sa kaisya. Wag lang sa trabaho ko, kapatid. Doon ako talaga nagfe-fail. Wag lang po God. God, bigyan niyo pa po ako ng chance sa anak ko. Sa anak kong matigas ang ulo. Wag lang po dito sa side na to ng puso ko. Wag lang po doon sa mga nag-tridor sa akin, Panginoon. Konting panahon pa. Okay, anong part pa ba ng ating puso sa ating tahanan ang nangangailangan pa ng paglilinis ng Panginoon? O kaya naman, preserve natin for a long time. Wag lang yung nakaraan ko sa aking ina. Wag lang yung nakaraan ko sa aking ama. Wag lang yung nakaraan ko sa ex-boyfriend ko, sa ex-husband ko. Wag lang yun, Ama. Or on the contrary, God, I need you to set me free from this bondage of my past. Di po ba ng mga nakarang araw, nakipagkasundo na tayo, make peace. Nakipag-peace na tayo sa ating nakaraan. Nakipag-peace na tayo sa mga sumakit sa atin o nasaktan natin. Di po ba? Let's have an integrity. Lalo na po kapag nag-iisa tayo when no one is around. That is a very important, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ang nakakaalam at nakakakita. Amen? Alam ng Diyos na napakahirap magkaroon ng imposible talaga para sa atin ng malinis na puso. Magagawa lamang natin po yan with spiritual empowerment ni God. Amen? Na nakasulat po, nag-pray din si King David. God, create in me a clean heart. Psalms 51:10. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Give me love, patience, kindness, self-control with those I live. Hallelujah. Nawa po, tulungan tayo ng Panginoon na makapamuhay na meron tayo nito. Sa tahanan ko, sa mga katrabaho ko. Sabi po sa Ezekiel chapter 18 verse 31, basahin ko na po, Tagalog na kasi, inyong iwaksi ang lahat ninyong pagsuway na inyong ginawa laban sa akin. At kayo'y magbagong puso at magbagong diwa. Bakit kayo mamamatay o sambahayan ni Israel? God love Israel, the chosen people. Ano po? The chosen land. Kaya naman, hindi niya hayaang mamatay ito. Pero kung tayo mismo ang pumipili, it will lead us to destruction talaga. Pero ang sabi dito, iwaksi na daw po natin ang pagsuway. Ano po? At magbagong puso, bagong diwa. Yan po ang root. Bagong puso, bagong diwa. Kapag nagawa natin yan, magkakaroon talaga tayo ng mapayapang buhay at blameless life. Ezekiel chapter 36, verse 26, 36-26. And bibigyan daw tayo ng Panginoon ng bagong puso. Bibigyan ko kayo ng bagong puso at lalagyan ko kayo ng bagong espiritu sa loob ninyo, mga kapatid. Hindi na natin kailangan pa, no exerted effort. Because God will give us a new heart, a new spirit. At aalisin daw niya ang batong puso sa inyong laman. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Hallelujah. Wag na natin patigasin ang ating mga puso. Siya na mismo ang magbibigay. Hingin lang natin. Seek and you will find. Ask.
and it will be given to you. Di po ba? Hingin lang natin at ibibigay. Hanapin at ating matatagpuan. Knock, and the door will be open to us. So, gawin lang po natin ito at ibibigay ito sa atin ng ating Ama. So, ang tanong kanina, anong area ng puso mo ba ang kailangan pa ng palambutin ng Panginoon? Linisin ng Panginoon? Anong part pa ng ating puso? Siya po ang gagawa ng lahat. Wala tayong gagawin. Kaya nga po napakahalaga ng faith and believe, trust kay God. Siya na po lahat talaga ang gagawa. Mga Gawa, chapter 15, verse 8 to 9. Mga Gawa, 15, 8 to 9. At ang Diyos na nakakaalam ng puso ng tao, amen po, alam ng Diyos ang laman ng puso ng tao. Walang ni isa man na hindi, nalilingid sa Kanya. Lahat po ay nagpatotoo sa kanila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng Espiritu Santo tulad ng nangyari sa atin. Verse 9, at tayo hindi niya itinangi sa kanila, kundi nilinis ang kanilang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. How can we do that? Sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Saan? Sa Kanya. Wala siya dito. Ang nandito ay salita ng Diyos. So, have faith on His Word. Have faith on God through His Word. Na yun yung nakikita natin ngayon. And He will clean us. Cleansing our heart. Magpalinis tayo sa pamamagitan ng Kanyang salita. Pagagalingin tayo sa Kanyang salita. Palalayain tayo sa Kanyang salita. Kompleto po ang Biblia. So, let's go back to the Word of God. Talagang babalik at babalik tayo sa salita pa rin ng Diyos. Never compare or never use the pastor, the leaders, your brothers and sisters. Huwag niyong gamiting pamantayan. Salita lamang po ng Diyos. Dahil tao lang din yan, nagkakamali yan. Kapag naglagak kayo sa kanila ng inyong pananampalataya, when they fail, you will fail also. Huwag na huwag talaga sa tao. Talagang salita ng Diyos, which is the Word of God. And He alone. Sino po ang salita ng Diyos na nagkatawang lupa? Katawang tao, di ba si Jesucristo? Kaya talaga pong salita lang ng Diyos. Si Jesucristo lang, ang Diyos lamang. Wala na po tayong ibang batayan. Amen? Hebrews chapter 10 verse 22, 10:22, Hebreo Kapitulo 10, versikulo 22. Tayo'y lumapit na may tapat na puso sa lubos na katiyakan ng pananampalataya na ang mga puso ay winisikang malinis mula sa isang masamang budhi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Thank you, Holy Spirit. Amen? Unang paghugas sa atin by the baptism. We are shrink, buo, lubog, pagbangon natin, washed away our sins. And every day, magpalinis tayo. Kailangan araw-araw, hindi lamang reset button. Reset my emotion, reset my mind. Dapat ang dami natin mga reset button. Ting, ting, ting. Reset mo yung gawa ng kamay mo. Dapat talaga, may mga reset button tayo dyan para lagi tayo nakakapag-umpisa muli. Hindi tayo nag-give in sa iniisip, sinasabi, ng kaaway, reset, erase. Hindi po ba? At, nagpapalinis tayo. Every day, nagpapadalisay sa tubig ng Espiritu Santo. Amen? Holy Spirit always represents water sa ating mga Kristiyano. Amen po? Hallelujah. Tandaan po natin mga kapatid, clean heart begins in the private places. In our home, in our thoughts, our quiet moments. Amen po? Nandyan daw po ang tunay na test. Wala sa mga, may nag-aaway. Nako, ayan, nalagay na naman sa test si Brother Paz. Nalagay na naman sa test nahaharap na naman sa test si Sweet Mary, si Mimi G, si Ate Lily, ayan, si Chang. Ayan po, ayan, si Sis Maricar, Mimi Rose. Nahaharap na naman sa test.
Akala po natin, test natin yung kapitbahay, test natin yan. No. Ang test natin is how are we going to respond? That is the test of our heart. They are only instrument. And at the same way, same time, tayo din po, nagiging instrument tayo ng kaaway. Kaya wag po natin sabihin yung mga tao sa paligid natin, tayo din. Kaya mag-ingat po tayo. Akala natin, alam natin yung sinasabi natin. Pero yung pala, hindi tayo nagtanong kay God. Akala natin, yun na yun. Dahil alam natin. Minsan, gagamitin pa talaga salita ng Diyos. Di po ba? O sis, nakasulat dito. Huwag daw pakainin ng tamad, kaya hindi kita tutulungan. Wow! O diba? Literal na kinuha yung ibig sabihin. Napaka-legalistic. Ang dami pong mga nagiging legalistic na Christian kapag matagal na. Pag marami ng alam. O kaya naman kulang sa kaalaman, binasa, literal na binasa. O, diba? Huwag po tayong ganun, ano po. The true test of a pure heart is not what people see, but how we live when no one is watching. Amen? Hindi po yun yung nakikita ng tao. Kaya natin magpanggap. Ano po? Kaya natin magpanggap. Minsan, nasusupil natin ang ating sarili. Praise God. Pero kumusta ang ating isipan? While we're doing that. Tigil ka. Pigil mo. Kung sasalita, huwag sasalita. Pero yung kalooban mo at saka yung isipan mo, ang dami nang nasabi. Kung yung isipan mo yung mga naiisip mong gusto mong sabihin, Di ba sabi nga, ang salita is like a double-edged sword. Siguro kung naisip mo yan, biglang lumabas na yung double-edged sword. Na-slash mo na yung kausap mo, Pero ikaw nakangiti. Pero yung isipan mo, nang-i-slash na ng kaluluwa ng Di po ba? Tapos yung puso mo, ganun din. Nag-iiba na yung kulay. Ang tingin na ni God, baka kanina lang mamula-mula yung puso ng anak kong ito Bakit ngayon parang nagba-brown na? O diba? God looking from apart. Diba? Nandyan siya sa langit, nakatingin. O kaya naman sa Jesucristo, nakasama natin ba na Espiritu? Medyo, lumalayo. Kasi, medyo togi-togi na tayo. Medyo matinik na tayo. Dati, soft fire ng pag-ibig na sa pag-ibig sa Diyos. Biglang, ayan, ba't parang nakakatusok? Di po ba? Kasi sumisingaw, lumalabas, spiritually, hindi natin nakikita. Amen po. At hindi na po ibig sabihin na clean heart is yung tipong free from sin ka na. Hindi lang din po yan dyan yung parang, okay, devoted na ako kay God, single-minded na ako. Pero, tignan natin yung motibo pa rin ng puso. Hindi pwedeng half-hearted, hindi pwedeng cold-hearted, pero ang outcome maganda. Di po ba? Because God is looking at our heart. And, sa atin pong mga motives. Tatandaan po natin, God always look at our heart. Kailangan po, ang ating mga clean heart is a God-centered heart. Natunay nga po na may sincerity, and walks in integrity at nag-uumapaw ang pag-ibig. Sekreto po, always draw near to God daily because He will purify us daily. He will help us to push the reset button daily sa ating isipan, sa ating puso, sa ating dila, sa lahat po. Hallelujah. Sige po, tayo po ay manalangin with the same Spirit, the presence of the Holy Spirit na kumakausap sa atin ngayon, sa bawat isa ngayon. Banal na Espiritu, nagpapasuri kami sa inyo ngayon sa oras na ito. Sapagkat nais namin magkaroon, Panginoon, ng buhay na mapayapa, buhay na with harmonious, God, harmonious relationship with the people living together with us. Ito man po ay aming mga mahal sa buhay, ang aming mga pamilya, kamag-anak, biyanan,
nakikitira, Panginoon. Naalala ko po ang sabi ni Ma'am Joy, may nakitira sa kanila for almost ilang taon, pero sila pa yung mas matigas, mas ang puso ay parang sila yung may-ari. God, tulungan niyo po kami, Panginoon, how to respond accordingly, according to the fruit of the Holy Spirit. Kayo lang po, Panginoon, na nakakakilala ng aming mga puso. What do we do behind the locked doors? Sino ang at ano ang ginagawa at kinakausap namin sa harapan ng computer, sa aming mga cellphone when we distance a little bit para wag marinig ng mga kapatiran, ng mga kaibigan, ng kamag-anak. How private it is na hindi pwedeng iparinig. Kung gaano ba ito ka-impure na pag-uusap o makasalanang pag-uusap that they cannot hear. God, tulungan niyo po kami na maging malaya, Panginoon. Malayang malaya, Panginoon. Help us, O Lord, na tunay na malaya sa puso't isipan, na makita ng mga tao, maamoy ng mga tao, mabasa ng mga tao, ang outcome nito sa aming pamumuhay. Nawa, Panginoon, hindi ito panlabas, kung hindi mula sa magandang motibo ng aming mga puso na sumunod sa inyo, i-please ka, paligayahin ka, O Diyos. Naway ito ang tamang motibo ng bawat isa, Panginoon. To really seek and save the lost, to care for them, to give them the help, to assist them that they need in all areas of their lives, O God. Hindi lamang pinansyal, hindi lamang presensya, hindi man porke hindi nagkikita, but the prayer, O Lord. Kayo lang nakakaalam kung tunay na pinagpipray namin sila. Yes, I'll pray for you later. Tunay nga bang na ipag-pray? Tunay nga po ba na nagawa yung part namin? Nasusunod namin ang mga pangako namin. God, help us, O Lord, na ang mga relasyon namin sa loob ng tehanan ay tunay nga po maging binded with love, understanding, peace, O God, with gentleness, O God. Nawa, Panginoon, ang bunga ng banal na Espiritu ay nasa tahanan ng bawat isa sa amin. Hindi yung dull places, hindi dalang relasyon ng bawat tahanan, Panginoon. Help them, O God, na tunay na magkaroon ng katahimikan, kapayapaan, pagpapatawad sa isa't isa, pag-unawa, renewing their mind, renewing their hearts, O God. Daily, lumapit sa inyo at humingi ng tulong sa inyo sapagkat wala na po kaming dapat maipagmamalaki sa inyo. Kayo lang makakabigay ng solusyon sa bawat isa. Help us, O Lord. Create us, O God, a pure heart, contrite spirit. Renew our spirit every time, O God. Every time that we need it, O God. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Mahirap. Pero sabi mo nga, is there anything too hard for me, my child? Wala, O Diyos. Kaya sa inyo lamang kami lalapit. It's good to have a fellowship with one another. But it's best to check our motives with you every time, O God, na kami tumutupad sa gawain mo. Wherever we go, whatever we do. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Sa iyong salita, Panginoon, sa iyong binahagi sa amin, Panginoon. Tunay nga po, wala kaming may tatago sa inyo. At hindi kami pwedeng madaya ng kaaway. That's why you always equip us, remind us, showing us, O God, what we need to do. Hallelujah. Maraming salamat po, O Diyos. Gabayan niyo po kami sa buong mag-araw na ito. At maging testimony namin, Panginoon, living testimony sa bawat isa. Hallelujah. Maraming salamat po. Ibinabalik ito ng siksik, liglig at umaapaw, O God. Sa pangalan ni Jesus nang may pagpapasalamat. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen. We welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Jesus, for our transformation. Amen. Hallelujah. Kung nais nating matransform, i-welcome natin ang banal na Espiritu araw-araw
sa ating buhay. Minuminuto. Every time we need Him. Amen po. Maraming salamat sa umagang ito. Ika-37th day na po natin. 3 more days. And we're going to celebrate our anniversary. Hallelujah. And the next day po, ang kaarawan ni Chang Emily. Hallelujah. Hindi natin makalimutan kasi the next day, maraming salamat. Maraming salamat sa mga kapatid na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon at ginagamit ng Panginoon para po, sa katatagan ng bawat isa. Amen. Hallelujah. Thank you so much. Sino po ang nais na mauna? Amen. Woohoo! Can I hear a little bit? Talagang nangungusap. Bago Amen. umalis si Jason kasi alis na naman siya, punta siya sa church. Amen. Tutulong. Amen. So, maraming salamat. No? Today pala ay si Sweetie Jeanette ang naghatid ng napakagandang aralin sa araw na ito. Amen, amen. Heart, po. Ngayon, may nakita po ako doong katanungan, yung pagninilay-nilayan natin, po. So, pinili ko po doon yung pangalawa na ang sabi dito, why is living with integrity when no one is around important? Po? Bakit daw napaka-crucial nito? Po? Di po ba mga kapatid, alam naman natin na ang pagiging honest sa ating Panginoon Diyos at sa ating mga prinsipyo, po, kahit wala pong nakakakita, ay napakahalaga po nito dahil ito ay nagpapakita ng ating mga tunay na character, po? So sabi nga sa Bible, ang integridad sa Tagalog, ang integridad daw po ay hindi lamang daw po tungkol sa mga nakakakita ng ibang tao sa iyo, kundi pati na rin sa baka hindi nakikita. Po, ibig sabihin kung ano yung tunay na kulay natin bilang isang anak ng Diyos, bilang isang Kristiyano, po, dapat hindi tayo plastic, po, wala tayong filter, po. So, bakit mahalaga ang integrity, po? Bakit nga ba mahalaga ang integrity, po? Kasi po, ang integrity, ito po ay nagpapakita ng ating pagtitiwala sa ating buhay na Panginoon Diyos at sa kanyang mga salita. Amen, na ating pinag-aaralan, hindi po ba? Sabi nga po sa Proverbs chapter 10 verse 9, teka lang po sabi dito, Sabi dito, po, ASND po ang gamit ko. Ang sabi dito, may kapayapaan ang taong namumuhay ng matuwid. Ngunit ang masama, ang pamumuhay, ay malalantad. Hindi po ba't nakalagay din sa Bible, nakalimutan ko lang kung anong books yun, sabi, wala daw pong madilim na bagay na hindi malalantad sa liwanag, po? Meron po nakalimutan ko lang po sa inyo, hindi po ako matandaan. So, ibig sabihin po nito, talaga naman nagpapakita dito ng consequences, po? Kung tayo ay kung paano tayo mamumuhay na matuwid, po? At meron dito nga bunga, Ibig sabihin, pag matuwid ka, may kapayapaan ka. At kapag tayo naman ay masama ang ating ipinamumuhay, ay ito naman talaga'y malalantad, po? Parang usok yan na hindi natin pwedeng harangan, po? So, po, talagang napakaganda na ibinigay sa ating aral ni Tracy Jeanette ngayon, Talagang dapat lumakad tayo ng may integrity na at tayo ay sumasa Diyos dapat, hindi tayo, kasi pag nasa Diyos tayo, hindi tayo matitinag, hindi pa, at hindi lang po yan. Meron pong magandang benefits ang merong integridad bilang anak ng Diyos. Kasi nagpapakita din po ito ng yung pagpapatunay natin sa iba. Po? Kumbaga, ang integrity ay maaaring magpatunay ito ng pagiging matapat natin at totoo tayo. Kumbaga, ito yung tunay na Kristiyano. Alam niyo po lately, pagka nagbabasa po ako ng Bible, lagi ko pong nababasa doon yung Kristiyano, or yung mananampalataya, ay laging may kaakibat na tunay na word, po? Tunay na mananampalataya. Kasi meron po talagang fake. Meron talagang fake Christian. May nagbabanal-banalan, po?
Kaya napansin ko po yan sa Bible lately, na may talagang may kaakibat na tunay na mananampalataya. Ano po. Now, gayahin natin si Daniel, ano po, kasi kanina nabanggit kanina ni Sweetie Jan at si David. So, naalala ba natin si Daniel, no po? Isang magandang halimbawa rin po si Daniel pagpatungkol sa integrity sa kwento sa Bible, hindi po ba? Kahit na siya ay nasa gitna ng mga tao na hindi sumasampalataya kay Lord, naalala po ba natin yon? Hindi niya ipinagpalit ang kanyang prinsipyo. At patuloy siya na sumasampalataya sa Diyos whatever it costs. Naalala po ba natin? Yung si Job, ganun din. Hindi po ba si Job? Paborito to ni Ate G, no? Wala na ba siya dito? Si Job. No po? Isa rin po siyang magandang halimbawa na may integrity sa Bible. Ano po? Kahit na siya ay dumanas ng mga pagsubok, yung mga at pagdurusa, ano po, hindi niya talaga inalis ang kanyang pagtitiwala sa Diyos at nanatili talaga siyang tapat. Ano po? So ano po yung mag-iiwan sa atin ng isa pang Bible reference patungkol dito sa integrity, sa clean heart na to, no? Sabi sa Psalm 26:1, no? Ito daw po ay panalangin ng taong matuwid. Ang sabi dito, patunayan nyo, Panginoon, na ako'y walang kasalanan dahil ako'y namumuhay ng matuwid at nagtitiwala sa inyo ng walang pag-aalinlangan. Hindi po ba kapag alam natin sa sarili natin na wala tayong ginagawang masama, hindi po ba ang panalangin natin ay magiging katulad nitong sinabi dito sa Psalm 26? Na merong integrity? Hindi po ba? Ayan, patunayan niyo, Panginoon, na ako'y walang kasalanan dahil ako'y namumuhay ng matuwid at nagtitiwala sa inyo ng walang pag-aalinlangan. Tayo ba ay pwedeng magdasal katulad nito kung meron tayong tinatagong hidden agenda sa ating puso? Hindi po ba nakakahiya sa Panginoon na gumamit tayo ng ganitong panalangin? Kasi ito, ang sabi dito, ito ay panalangin ng taong matuwid. Ngayon, tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo po ba ay pwedeng manalangin katulad ng panalangin itong taong matuwid na manalangin na ito? Sa Salmo? Di po ba? Kanina binabasa ko ito habang nagsasalita si Sweetie Janet eh. Napakaraming aral eh, no po? Kaya, grabe talaga, no? Talagang, napakaganda ng mga reference verse na maidadagdag natin dito patungkol sa clean heart na to, no? Kaya kailangan, no, meron tayong pagpapatuloy dahil ang integridad daw po ay isang patuloy na process ito, mga kapatid, na ito po ay pagpili, no? Choice natin to na magtiwala sa salita ng Diyos, hindi po ba? Nabanggit din sa Proverbs chapter 4 verses 25 hanggang 27, sabi dito, ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mong mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Mamuhay ka sa katwiran at layuan mo ang kasamaan. Hindi po ba patungkol din yan sa integrity? Patungkol yan sa pagkakaroon ng malinis na puso. Po? Kaya, sabi nga po, no, katulad ng sinabi ko po kanina, no, yung ito po ay isang paalala sa atin na kailangan magkaroon tayo ng pagpapatuloy dahil ang integrity nga daw po ay isang continuous process, no, na choice natin na magtiwala sa salita ng ating Panginoon Diyos. So, yun lang po at maraming po salamat, Sweetie Jeanette, and to God be all the glory. Amen. Heart. Fire. Umaga pa lang. Talagang ang Diyos, umaga pa lang pino-fuel na tayo, Full tank na kagad tayo. Panlaban talaga natin sa, sa pagharap natin sa mundo. Before He sent us out, eto na. Kaya, sana po, kahit gaano kaganda ang salita ng Diyos, kahit gaano kaganda ang mensahe, kapag hindi po ang puso natin right with God, nasasayang talaga, nasasayang. Kaya, always, talaga mag-pray tayo, God, I want to receive it, I want to absorb it. Tanggalin mo talaga lahat ng hadlang. Kasi kahit na po gaano tayo ka-busy,
if our heart is right with God, grabe, parang, grabe naman si Jeanette, nandun ka ha, medyo distant ka kasi, nagagawa ka ng kape, nagagawa ka ng tinapay, or whatever it is that we're doing, pero yung naririnig mo, wow, may impact. Parang sunod-sunod. Suntok ba? Tapik? O ano? Kalabit? Ano? 'Di ba? Ano ba yan dating sa atin ng Panginoon? Ang ganda nung binasa ni City Mary sa Proverbs chapter 4. Ito kasi yung ang title nitong Proverbs chapter 4 is the Father's Wise Instruction. So if you want to be wise, basahin mo po ang Proverbs chapter 4. Nandito ang mga instruction ng ating Ama. Ayan po. At isa pa dito yung sa verse 24. Nakaw sa verse 24, mga kapatid. Chang, pakibasa. Proverbs chapter 4, verse 24. 4:24. Maganda yata to sa Tagalog. Asa na yun? Sino po kaya magbabasa ng Tagalog? Si Chang kasi Tagalog. 4:24 po. Proverbs, Kawikaan. Kawikaan 4:24. Ito po, ang kanyang, dito po sa NBB, Yes po, salamat. ilayo mo, ito po. Ayan. Proverbs, Kawikaan, chapter 4, verse 24. Ito po ang sinasabi. Ilayo mo sa iyong bibig ang salitang mahahalay. Ilayo ang mga labi sa kasinungalingan. Ayun po. Yung po ba sis? Amen. Maraming salamat. Ay, talagang ang bibig, ilayo. Ibig sabihin, it's a decision. Tayo po talaga. Sa English po, ESV version, put away from you crooked speech. Hindi lamang po mahalay. Anything that is not straight, crooked. Ano po? Ilayo yan sa ating mga bibig. Ano po? Hindi lamang pumahalay na salita, hindi rin kaaya-aya, nakakasakit na salita. Lahat po na salita na hindi kaaya-aya sa Panginoon at sa ibang tao, put away. It's a command. Put away. Di ba pag sinabi natin yan sa ating mga anak, put away those stress. Di ba? Put it away. Tanggalin mo yan. Alisin mo yan. It's a command. Hindi po yan option. Okay? Ano pa ang sinabi? Let your eyes, hindi, nasa 25 na ako. And put, alam niyo po dyan, kasinungalingan, di ba? Pero sa English po, and put devious talk. Grabe to, mademonyo, no? Malademonyong mga salita. And put devious talk far from you. Okay. Ibig sabihin po, lahat ng mga salita na hindi naggagaling kay God. Amen po. Ilayo daw natin sa ating mga bibig. Isang bagay na natutunan ko sa asawa ko, kapag maybe, ang sagot niya, no. Hindi po yan, tsaka hindi siya sumasali sa usapan. Hindi siya mahilig mag-butt-in. Kapag hindi niya talaga alam, hindi siya nagsasabing, ay baka baka kaya hindi yan dumalo kasi ganun. Ay baka ganyan ang sinabi niya kasi ganun. Wala po siyang ganyan. And God restrained me from saying that. Alam mo po, using my husband. Kapag hindi mo alam, huwag kang magbaka. Ano po? Kaya kapag may mga kapatiran, uy, bakit umalis si Ay, baka. Kapag hindi mo alam, zip your mouth. Put away, sabi ni God. Put devious talk. Ang tingin dyan ni God, devious. Diba devil? O, devious. Devious talk. Alisin daw po natin yan. Yang salitang maybe, baka, sana, di ba? Yung mga ganyan na, yung tipo talagang hindi ka sigurado at di mo talaga alam. Huwag ka na makisawsaw sa conversation. Ano po? Para wag lumala. Pag hindi mo alam, huwag ka na talagang sumalis. Ay, baka kaya ganun. Ay, baka. Kaya yung baka, wag mo nang isali. Never butt in if you don't know. Lalo na, yung mga situation na, ayan, na si Smice. Gusto nang mag-butt in. Wala lang baka, ha?
Amen. Sige po, nagparamdam ka na si Smice. Hindi ka nagtaas ng kamay, nag-unmute ka na. Ay, Nagpalit lang ng cellphone, Ate G. ay ganun ba? Amen. Sige po, sige po. Amen, amen. Heart, heart. Heart, heart. Sino yung nag-heart? Pag heart, heart, si Chang Emily yan. Wala po kasi. Walang heart photo kaya puro na lang heart, heart. Galing talaga ni Chang Emily pa, no? Ayan, mapagpalang araw po sa lahat. At ito po, pasensya na po, hindi ako nakaka-attend late dito. Pero talagang, bawat isa po sa atin, no? Tama yun sa Ate Jeanette. Talagang ang Diyos po ay naunawaan naman talaga ang puso natin. Pero pag sinabi ng puso at isip natin, baka hindi tayo sigurado, huwag na po natin pakawalan. Kasi baka hindi na si Lord ang gumagalaw sa atin dyan. Kaya praise be to God po. Sa akin po siguro nagrema dito sa akin, no, yung pagbibigay po sa atin ng karunungan ng Panginoon po, na magkaroon tayo ng masunuring puso po, na mapagmahal talaga. Kasi tama po yun, no? Pag nasa bahay tayo, pag wala tayong kasama, andyan na yung papasok sa atin na Kristiyano ba talaga ako? Kasi ako po I'm so proud po na nag-water baptized na rin po as a Christian. At ngayon po, nararanasan ko yung mga kapatiran po na talaga bang Kristiyano ako? Or talaga bang followers ako ni Jesus Christ? Kasi aaminin man po natin, no? Minsan may mga bagay na hindi natin na-share sa mga kapatid, dito po sa online, o kahit sa mga pamilya po natin, hindi natin na-share. Kasi andun pa rin yung hiya, yung flesh natin, kahit Kristiyano na tayo. Pero ganun pa man po, yung masunuring puso mo na nagtatalo na yung isip at puso mo no, na ayoko na ng ganitong gawaing masama, dito na ako. Pero ang tanong po talaga, natatanggal ba natin yung kagaya ng example ni Ate Janet kanina na katulad po, lahat siguro tayo, no? Nanay tayo dito. Yung ng konting natapon ng anak natin, mainit na agad ang ulo natin. Ako po, relate talaga ako dyan. Noon po yan. Praise be to God po. At dati talagang andun yung pagiging tegre kong ina. Ako po'y aminado dyan. Kaya, ang laki po na nababago talaga po, na meron tayong Lord Jesus Christ na sinusundan. Kasi po, yun na lang natin sa pansarili na lang po natin, no? Kasi pag hindi natin naririnig yung words of God ni Lord, asahan niyo po, ano po yung mangyayari ng isang tao? Isang tao lang po, walang pananampalataya, yung nakikinig lang sa salita sa sermon ng simbahan, sa mga pari po, or sa mga kaibigan niyo po. Pero once po na ikaw mismo, kinilala mo mismo, at meron ka ng personal relationship kay Lord, doon mo po makikita, mauunawaan, yung ugali mo pala, ang dami mo palang mga bulok na nakatago dyan na hindi natin mabitawan. Kasi hindi talaga po natin mabitawan, no? Kasi tama po yun. Kung wala yung banal na espiritu po na gumagalaw sa buhay natin, ganun po, nagkakaroon ng dark yung ating buhay. Madilim. Asing madilim po. Kaya yung mga masasamang ugali, ako po talaga aminado ako, no? Kasi nung hindi pa po ako Kristiyano, kagaya ng mga nagbabatin tayo sa usapan, may mga kaibigan tayo pupunta sa'yo or napapadaan tayo, may usapan na pinag-usapan nyo yung isang kaibigan nyo, tapos sasabat ka, dadagdagan mo. Siguro po yun yung isa sa mga binago sa akin ng Lord po, na huwag ka nang sumabat kung hindi mo naman kilala yung pinag-uusapan. At huwag ka na magko-comment kung hindi rin naman maganda yung isi-share mo. Kaya, ang pinaka natutunan ko po ngayon, hayaan na lang natin si Lord. Ayan, ipaubayan na natin kay Lord yan. Ayan. Alam niyo po, ang unang makikita ko sa mga taong nagsasalita na hindi maganda sa kapwa, yung expression nila, makikita mo po, tatahimik. Kasi sila man din po hindi nila alam yung sinasabi nila. Paano na lang po yung mga hindi talaga mananampalataya po,
paano na lang po tayo, mananampalataya na tayo. Pero hindi mawala sa atin yung mga pag-uugali niyan. Kasi po, tama si Sis Mary, meron talagang nagbabanal-banalan at merong banal talaga po. Kasi kung banal ka, may isip po agad yung katuruan sa Biblia po, na anak, hindi yan ang tinuturo kung tama sa'yo. So, ihihinto ka doon sa ganung gawain. Kung ang banal na espiritu po ay nasa atin po, di ba? Kaya sabi po dito sa taga-Efeso chapter 1 verse 7 po, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganoon kasagana ang kanyang kagandahang loob. Yung pa lang po sa salita na to po, sa magandang balita sa Biblia na to, may isip na natin, ako nga na makasalanan sa dugo, sa banal na dugo ng Diyos, ng ating Panginoong Hesus. Sino pa ba ako para hindi ako magbago, di ba po? Kaya yung banal na espiritu na nanggagaling sa ating Panginoong Hesus, sa Kanya yun eh. Kaya dapat po, punuin na natin ng kabutihan yung ating puso na mas marunong tayong sumunod sa Kanya. Kasi talagang totally po ang lahat ng tao ngayon, hindi talaga perfect po. Pero pansinin mo rin po yung mga mananampalataya. Nakatulad naman po natin dito lahat. Hindi man tayo perfect. Pero bakit tayo nandito? Araw at gabi may mga gawain ng iba't ibang kapatiran po. Pero patuloy tayong nakikinig kasi gusto nating mabiyayaan ng Holy Spirit na iniwan sa atin ni Jesus Christ, di ba po? Mapalad ang mga taong marunong makinig, sabi po ng Panginoon. Kaya natutuwa po ako sa mga naipapamit po ni Lord sa akin. Lately nga po, mayroon akong isang kaibigan po, na almost years po na nagbantay ng anak ko siya. Siya yung nagbantay ng anak ko nung ako po yung single parents. Na-meet ko po siya. Nalaman ko po na El Shaddai na siya. Nung nakausap ko na po siya, sabi ko po, bago ako pumunta doon, nagkita kami, nagpray ako kung ano yung will ni Lord. Talaga may gagawin po si Lord sa mga buhay natin. At makikita natin, baka ikaw na matagal mo nang kilala yon pero hindi ka binigyan ng pagkakataon na gamitin ka niya noon, pero ngayon, bakit ngayon ka ginamit para mag-share ng kabutihan ng Panginoon sa buhay ko po? Alam niyo po, pastor na kuya niya, pero hindi daw ma-share ng kuya niya sa kanilang pamilya yung kabutihan at yung gospel ni Lord. Sabi ko, bakit kaya Lord? No? Pero tunay po, kung ang mananampalataya po talaga ay marunong sumunod, wala na talaga tayong iisipin yung mga balakid sa puso natin, isipan natin na baka ayawan ako or walang makikinig. Pero kung ikaw o tayo po ay talaga tunay na mananampalataya, kahit isa o dalawa o kahit wala pong makinig, kung tayo talaga ay sinusunod natin si Lord, yung Panginoong Hesus na ating talaga sinishare yung kanyang ginawa sa banal na cross, alam niyo po, may lalapit at makikinig. Bakit po? Kasi you are guided by the Holy Spirit. Ganon katindi ang banal na espiritu. Kaya po nung time na nagsishare po ako kay ate, yun sa nag-alaga po na anak ko, nakita ko yung sincerity ng puso niyang makinig sa mga sinasabi ko. Kasi po, tama nga po yung sinasabi natin dito, no? Yung ating testimony po, napakalaki po na bagay para sa ma-share natin sa mga kapatiran na naliligaw. Biruin niyo po, ang tagal-tagal ko na siyang kilala na nandun yung pananampalataya niya. Tapos, nung nakausap ko siya, may nakatago pala sa puso niya na parang wala naman siya problema financially kasi abogado asawa niya po. Pero nung nakausap ko siya, na matagal kami hindi nagkita, makikita mo sa tao pala, no? Kaya nga po yung maskara natin, yung filter, sabi ni Sis Mary, pag natanggal sa atin yun, sino po ba talaga siya kung wala siyang mga nakaharap na tao o yung mag-isa lang siya? Alam niyo po, ang binungad niya sa akin, hindi na daw siya masaya. Parang may kulang. May hinahanap siya. Gusto niya na umuwi sa atin, sa Pilipinas, kasi parang hindi na siya masaya. Meron naman siyang Lord, pero bakit gano'n? Alam niyo po talaga nakita ko ang tao na tunay kang mananampalataya. Hindi po natin mararamdaman yun, di ba po? Ano po yung mararamdaman ng tao pag meron talagang banal na espiritu sa katawan? Contentment po. Lahat ng bagay, hindi mo man nagugustuhan yung asawa mo or yung family mo, yayakapin mo po kasi yun ang sabi ng Lord. Mahalin mo ang pamilya mo kasi diyan kita nilagay.
may purpose ka dyan. At yan ang mission mo. Kaya alam niyo po, habang nagsishare ako sa kanya, nagulat siya kasi ganito na akong magsalita. Pati yung mga verse, hindi man po talagang memorize ko lahat. Pero sa awa talaga ng Lord, talagang andun yung banal na espiritu. Pinapaalala niya sa akin yung mga, yung Jeremiah po, yung tumawag ka sa akin at kita ay sasagutin. Yung number ni Lord. Sabi niya pa, puti pa yan, alam mo. Sabi ko, ate, baka yan yung pinaremind sa'yo. Tawagin mo siya. Yes, tinatawag mo siya, pero bakit may kulang? Kasi nawawala siya talaga dyan sa piraso, sa puso mo. Kasi andun, nakafocus tayo sa puso lang natin. Hindi natin talaga dinidikit yung puso natin na paano ba natin ilalapit yung buhay natin kay Lord at susundin yung mga utos niya. Kasi po, hinahanap pa rin natin yung flesh natin, yung ating kasalanan na hindi natin mabitawan. Po, praise be to God po. Nung makausap ko siya, tagal po namin nag-usap, siguro 3 to 4 hours. Ganong ka aliwalas yung mukha niya at ang sagot niya sa akin. Ang sabi niya sa akin bago kami naghiwalay, maraming salamat sis Mais at nabigyan mo ako ng kaliwanagan. At praise be to God po, parang andun yung puso niya na saan ka ba nag-church? Anong church ka ba? Ayun na sinabi ko po yun. Sabi ko, bakit ate, active ka naman si El Shaddai? Oo, isa po siya sa member at isa sa mga officer po. Pero parang may kulang daw sa kanyang ginagawa na paglilingkod sa Lord. Kaya siguro po, bawat isa sa atin, hindi man natin naunawaan po na saan tayo dadalhin ng Lord para mag-evangelize ng kanyang salita. Marirealize mo po pag uwi mo ng bahay. Kaya pala ako pinapunta doon ng Lord kasi yun pala yung purpose niya. At kitain ko yung taong to kasi mahal niya yung taong yun. Mahal niya yung anak na yun kaya gagamit siya ng ibang tao para ipadala tayo doon. At kagaya po yan sa na-share ko po kay Sis Ruby. Isa sa Sis Ruby, kawa na po ang nag-open ng pinto ko para maging ganito. Maging ganito na po ako. Praise be to God po. Amen. At dahil po yan, mahal na mahal tayo ng Lord nung sinabi ni Sis Ruby yun, nung may mga kasalanan ako hindi ko mabitawan, nung pagkabigkas ni Sis Ruby, Sis Mais, bitawan mo na yung mga kasalanan mo. Mahal na mahal ka ni Lord. Pagkabanggit niya palang po nun, kaguluhan na agad ang lumabas sa bibig ko lang. Wala na akong maisagot, kundi hagulhol at pasasalamat sa puso ko lang po kasi hindi na ako makapagsalita. Walang tigil yung luha ko. At doon na nag-start na pumasok sa buhay ko si Lord at pinaunawa niya sa akin na yung banal na espiritu pala, matagal na po palang nasa akin. Dinidinay ko lang at tinatanggihan. Kaya saan po, sa bawat isa, alam ko naman po, marami ng mga karanasan sa ating mga kapatiran na maraming mga ibinibigay sa inyong katuruan. At sana po yung mga katuruan na yan, i-share natin sa mga kapatiran po natin. Kasi hindi natin naunawaan, baka may pinapaisip sa'yo ni Lord, yung kaibigan mo, puntahan mo. Kasi meron pala siyang mission na nagpapagawa sa'yo. At pag natapos yun, ang sarap-sarap po sa pakiramdam na naibigay mo yung pagsunod mo kay Lord sa oras na yun. Yun sa panahon na ikay sinugo niya. Hindi lang puro tanggap po tayo. Kasi po talagang full of blessing na yung natatanggap ko sa kanya. Kaya panahon na ngayon, lalo na po sa panahon natin ngayon, sa generation natin ngayon, ang dami na po mga nalulugmok yan, yung wala talagang pagkilos yung banal na espiritu sa buhay nila. Talagang andun yung kawalan nila ng matinong ng pag-iisip kasi naguguluhan sila. Saan ba ako mag-uumpisa? Paano ko ba makikilala si Lord? Yan po ang unang tinanong sa akin ng kaibigan ko na yan. Kaya, ayun po, tamang-tama dun sa testimony ko kasi nung bago ko po nakilala si Lord, yun din po ang una kong tanong. Saan po ba ako mag-i-start? At praise be to God po, andito na ako, natagpo ako na si Lord. At sa mga buhay niyo po, malaki ang impact sa akin to. Maraming aral ang natutunan ko sa mga katuruan dito po sa mga gawain. Kaya hanapin natin lagi, hindi lang dito o sa iba, kung anong mga kapatiran na nagbibigay po sa atin ng open doors para sa opportunity na makilala si Lord. Go lang po tayo ng go at huwag tayong mapagod. Pag nadapa tayo, paano madapa? Nagka-problema, aayaw na, di ba po? Okay lang po. Tayo pa rin, balik tayo ulit sa mga kaibigan nating mananampalataya. Kaya maraming salamat po. God bless you po sa lahat.
Heart po. Heart, 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 heart. Amen, amen. Hallelujah. Amen. Napakaganda naman. Nakakatuwa naman. Parang habang nag-share si Sis Mais, ako din, ang dami pinapaalala sa akin ni God. Actually, may isang toko ni may isa, no? Kaya lang, andyan yung rejection ng puso. Tigas ng ulo, no? Pero, God, give me time, give me courage, give me talaga na yung matagal na natin mga kaibigan, yung mga ano. Sabi ko nga, alam niyo po, wala akong kinokontak sa Pilipinas, sabi ko, may grupo naman kami, pero hindi ko, pero, God, eto, help me, Lord. Good morning, Sis Liz. Panahon Amen. na po, mag-share ka na rin po sa kanila, sis. Amen po. Sa Pilipinas. Opo. Opo, wag na po. Ang mga kaibigan ko po kasi, kahit sa Facebook, taga mga Japan lang. Japan, Kasi naggawa po kasi ako ng Facebook. Dati po, Pilipinas lang. Nung gumawa ako ng Japan, na-neglect ko ng Pilipinas, Japan na lang. Ganon. Kaya, hindi ko na nga alam yung doon yung password. Di bali, i-revive ko po yun para makapag-connect uli ako sa kanila. God will make a way. Ayan. Ayan. Sis Litz, good morning. Wala. Nawala. Sige po, Sis Kat. Ay, ayan pala. Kala ko nawala. Naglumipat lang ng lugar, Sis Eden. Ayan. Good morning, everyone. Nag-drive ako, Ate Janet eh. Kaso Huwag ka mag-live ha, huwag ka mag-live. Pakulit. Nakait sa street. Kapag po si Ruki, anak ko po. Dito po. Ayan na. Ingat po, ingat. Opo. Opo, no. Kasi meron akong, minsan nagpo-post po ako, no. May nag-message sa akin na barkada ko taga-tundo. Lalaki pa po, lalaki. Kaya talaga ko sa tayo gagamitin ng Lord, no. So, kasi may pinost nga po ako ngayon. Nito lang, mga nakarang Ito lang, bago lang po. Sabi ko nga, makasalanan naman ako, ganyan. Sabi ko nga, makasalanan ako. Ako nga na makasalanan, pinatawag ng Panginoon. Ikaw pa kaya, di ba? Tapos nag-message siya sa akin. Sabi niya, Tol, ano bang kasalanan mo? Sabi niya sa akin. Tapos sabi ko sa kanya, ano ba yung mga kasalanan ko? Tapos sabi ko sa kanya, sabi ko, alam mo ba, sabi ko, kung iisa-isahin ang mga kasalanan ko, kasalanan natin, baka hindi matapos ang araw, isang araw natin, sabi ko. Mas madali siguro na, kaysa sabihin ko yung mga kasalanan ko, sabihin ko na lang kay Lord na magbabalik loob ako sa Kanya o pagsisisihan ko yung mga kasalanan ko. Mas madali Amen. magpatawad ng Panginoon, nakakalimutan niya yung mga nagawa nating kasalanan, no? Mas madali niya yun, kalimutan. Kesa sa isa-isahin natin sa kanya na Lord, sabi ko sa kanya, balik loob lang tayo, magsisi lang tayo sa mga kasalanan natin. Tapos parang naano siya kasi talagang naging addict po siya. Ang dami po rin talaga kasi pagkata ko siya eh. Hindi naman po ako naging addict, no? Pero sila yung mga yan, inom-inom, gano'n. Hanggang ngayon may asawa siya, nakikita ko yung post nila. Sila dalawang mag-asawa, nagiinuman pa, ganyan. Tapos sabi niya sa akin, sabi niya, alam mo to, sabi niya, kahit na hindi rin siya nagpo-comment sa mga napopost ko, sabi niya, natutuwa to siya sa akin. Tapos sabi ko, matutuwa rin ako, sabi ko, kung isa ka rin, sabi ko na natatouch siya mga na-share ko mga salita ng Panginoon, di ba? Kaya nakakatuwa po mga kapatid, kaya di ba, sinasabi po sa atin natin, Janet, or tayo dito sila, God bless. Sa atin nila Brother Paz, no, sa mga natin kasama natin dito na talagang mga elders natin, na mga mentors natin na talagang hindi po nasasayang, no, gamitin natin yung ating mga gadgets, social media po, no, na pag-share talaga ng salita ng Panginoon. Kasi talagang may tao talagang na kukurutin, no, mabasa na dumaan lang sa sa kanilang wall yan, no. Talagang kukurutin yung puso nila. Talagang salamat kay God kasi talagang kumaga lalaki yun eh, di ba? Hindi na kami close.
kasi may kanya-kanya ka na kami pamilya ng barkada ko na yun. Pero nagawa niya ko talaga mag-text sa akin, private message talaga sa akin na, Tol, ano ba yung mga kasalanan mo? Sabi niya sa akin. Kaya sabi ko, gusto ko sana siya biruin, pero talagang tinulak ko ni Holy Spirit mo paano siya sagutin. Sabi ko, kung isa-isahin natin ng mga kasalanan ko, sobrang dami na mga kasalanan natin. Sabi ko, hindi matatapos ng isang araw, sabi ko. Pero mas madali na humingi tayo ng tao sa Panginoon, pagsisihan natin, sabi ko, magbalik loob tayo sa Kanya. Kasi ang Panginoon, madali kalimutan yung mga kasalanan natin. Sabi ko Amen. sa Kanya. Kaya, praise God po, no? Kasi sa ganun, hindi pa po talaga ako masyadong, malalim talaga yung aking, yung about nga kay Lord, no? Kasi talagang baby Christian pa lang, nagsisimula pa rin po ako. Nagpipick up lang po ako sa mga natututunan ko po na na-share din sa atin dito, no? Ng bawat isa. Talagang masaya ako kasi nagagamit na rin ako ng Lord, no? Kaya magpagamit po tayo sa ating Panginoon talaga. Yan po yung sinasabi po palagi sa Panginoon. Kahit po na, kumakanta ako sa Panginoon. Pero mas gamitin niya ako kung ano talaga yung purpose ko. Handa naman ako talaga eh. Huwag lang muna dun sa sa ibang lugar na talaga hindi po. No, kahit saan tayo dalhin, be ready, no? Talagang maging willing tayo kung saan tayo papadala ng ating Panginoon, no? Yun lang po. Maraming salamat sa bawat isa. Maraming salamat kay Sis Miles, kay Sis Mary talaga na. Ang sarap makinig sa inyo, no, yung mga, kumbaga, hindi naman sinasabi veterana, no, talagang, puspos ng salita, no, ng pag-ibig, yung pananampalataya ninyo is talaga nakaka-encourage po, no. Kaya salamat sa Panginoon kasi hindi tayo nagkamali ng ating pinuntahan. Ako din po, Sis Miles, rin ako, El Shaddai din po kami. O, katulad po ng kaibigan mo, no, ng kakilala mo, talagang, dun po talaga napaka-devoted na nanay ko. Talaga kahit ako po, taas kamay, ganyan, sulat ng prayer request, talagang naramdaman ko rin naman po talaga na parang may totoo, na talagang totoo na may Lord doon. Kung talagang yung sabi nga, di ba, nasa paniniwala mo at pananampalataya mo yun. Kanya, yung langis po, no? Punas natin sa ating katawan, sa bahagi na masakit sa atin, tapos, sabayan natin ang panalangin sa Panginoon. Talagang, instantly talaga gumagaling po. Ay, nawala yung sakit, pinahid ko na yung langis. Pero ibang tao kasi, di nakikita na, ay, langis na yan, may power yan, may hindi po yun, no? Ngayon ko pa na nalaman na hindi doon sa langis yung may power, kundi sa prayer ko. Yun po, Amen. kaya ako naging born again ako. Doon ko pa na talaga, no? Kasi kasi talagang parang Catholic din po talaga, no? Nakikinig sila sa sinasabi ng kanilang leader, no, kay Brother Mike, no, sa atin naman po mga kapatid, no, doon tayo nakikinig ko ano yung lead ng Holy Spirit sa atin, no. Ang sarap po talaga makinig sa Holy Spirit na ipinadala sa atin ng Panginoon, kasi ako nun talaga sa El Shaddai, kung ano yung sinabi ng brother, taas kamay, ganyan. Pero parang na tayong robot, kumaga, para kaming robot doon na kung ano sinabi ng leader, gagawin namin, no. Hindi nila alam talaga na, hindi sa leader yon, nasa pananampalataya mo talaga, yung power na manggagaling kay Lord. Kaya purihin ang Panginoon kasi talagang niliwanagan niya yung isip ko. Yung paningin ko, yung isip ko, yung puso ko po. Nalaman ko talaga na talagang nakasaad din talaga sa salita ng Panginoon na marami talaga mga churches, no? Marami talaga mga dyan, bula ang mga talaga, propeta na talagang ililigaw tayo, no? Kaya, thank you kay Lord kasi yung natutunan ko pong magbasa ng salita niya, dun po talaga ang daming karunungan, ang daming katotohanan na dati hindi ko alam, naririnig ko lang sa mga pare, sa mga ibang mga leader dyan. At ngayon, natututo na ako na binibigyan ako ni Lord ng karunungan sa mga nababasa ko. At talagang yung katotohanan, akin na talaga na nakikita at natututunan. Amen. Yun na, nasa pananampalataya natin, yung kaligtasan natin, no? Hindi sa mga sinasabi ng mga natin, yung mga leader o mga salamat sa Panginoon sa gawain natin ito. Purihin natin ating Panginoon at maraming salamat po. Ingatan tayo ng Lord sa mga lakad natin. I love you all! We love you too. Amen, hallelujah. Napakasarap ng magbabago, napakasarap pakinggan ang pagbabago, ang pagkilos ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Ayan, to God be all the glory po. Hallelujah. Ayan, sino pa po? Sis Marie. Volunteer na. Tinawag ko na ang volunteer. Amen po. If you have time, you can share. Maraming salamat, Sis Cathy and Sis Mai, Sweetie Mary, sa bawat isa. Ano po, Sis Eden. Ayan, si Sis Eden ng Japan. Nakaalis na po ba sila Hikaro?
Nakapasok na po ba? Naihatid mo na? Kaya naka-join na? We want to hear from you. Ang tagal na po nating hindi namin naririnig ang iyong tinig. Amen. Kapag may time ka lang po, ano? Ayun. Sige po, mga kapatid. Hallelujah. Andiyan pa ba si, Ayan. Okay po. Sige po, Ate Lily, baka pwede kang mag-share ng ng ating closing song. Baka hindi rin pwede. Sige po, sino po ang pwedeng mag-share ng ating... Try ko po, te. O sige. Salamat, Okay. salamat. Hallelujah. Amen. Maraming salamat pong muli sa umagang ito at baunin po natin ang ating mga natutunan ngayon na tunay nga pong i-apply natin sa ating mga buhay. At habang nagpi-play si Sis Mais ng awitin, namnamin natin ang bawat letra ng salita. Amen? Ng awiting ito. Hallelujah. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, tingin at piling, sisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos.
Purihin ka, Diyos. Hallelujah. Okay na, Ate Jeanette? Amen. Salamat po. Maraming salamat. God bless everyone sa mga nanonood po. Have a blessed Monday. And kita-kita po tayo mamayang gabi sa mga gawain. Sa may mga sa may mga link or may you can post sa ating mga GC para po sa mga pwede makadalo. Meron po silang chance na makita yung link Ayan. Personally, nung Saturday, hindi ko po nakita. Nasabi lang sa akin na Ate Lily, pasensya na po, ang aking messenger pasumpong-sumpong. Kaya nagpapasalamat talaga ako at may cellphone ng mga anak ko. May nagagamit ako. Amen po. Pero paggamit nila, ang hirap makipag-agawan. Amen. Maraming salamat po. Sa bawat isa. Every Monday to Saturday po ng gabi at umaga, meron tayong gawain. So, kung ano po yung availability niyo, just PM us or just check the GC at nagpo-post po sila ng link so you can join kapag may available time po kayo. Ayan, maraming salamat po. God bless everyone. Baunin po natin ang blessing ng Panginoon ngayon. Amen. Heart, heart, heart. God bless everyone po.